Magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Banilad, Cebu City mga kababayan. Magko-comment po tayo mga kababayan tungkol dito sa pag-alis sa Kangkang Inday Sara nga security escort bilang Vice President. Kung anong masasabi niyo rito, magko-comment po tayo mga kababayan. Isa ako sa mag-comment po ito. Ito ay hindi maganda. At ito rin ang masasabi ko mga kababayan na kung hindi pa ka nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman mga kababayan bilang tulong mo lang bilang dinis, bilang supporters ng ating PRRD. At like and share ang aking video para naman madagdag ating mga supporters mga kababayan. And then kung mabigat naman sa iyong kalooban, magpasalamat pa rin ako na kahit sa ganung paraan nanood ka pa rin sa aking mga video. Maraming salamat mga kababayan. By the way mga kababayan, ito ang hindi tama ang ginagawa ng PNP. PNP, kayo ang nagpapatupad ng batas. Bakit ninyo inalisan si Inday Sara ng security escort bilang Vice President nga nandyan naman sa batas niya na kung ilan ang dapat i-security escort ng ating Vice Presidente at ang Pangulong ng Pilipinas. Yun ang hindi dapat. Kayo ang nagpapatupad sa batas. Dapat kung anong sabihin ninyo, kung anong sabihin ng commander-in-chief ninyo, bakit nyo susundin kung labag sa batas? Ginamit lang kayo bilang mga politiko. Pero si Inday Sara mga kabayan, alam nyo, hindi nababahala, hindi natatakot. Kahit pa alisin nyo lahat ng security escort, hindi si Inday Sara matatakot. Bakit? Mahal siya ng tao. Wala siyang kasalanan sa taong bayan. Ang may kasalanan ang dapat matakot. Diba mga kababayan? Yun ang dapat matakot. Kahit walang security si Inday Sara, marami naman nagprotekta sa kanya. Ang taong bayan nagprotekta sa kanya. Kahit ilang pang security escort mo, kung talagang ikaw ay papatayin ka talaga. Yun ang totoo. Pero si Inday Sara hindi matatakot yan. Bakit? PRRD nga ang naging presidente, hindi gusto may escort siya. Kasi nandyan sa batas, pilit na lang sinusunod ni PRRD. Kayo makapaglakad ba kayo na kayo lang? Kasi takot kayo. May ginagawa kayong mga kamalian sa taong bayan kasi takot kayo. Baka tamaan kayo ng itlog. Yun ang mga katotohanan mga kababayan. Kaya wag mong takutin si Inday Sara kahit alisin nyo lahat ng security escort. Hindi yan matakot. Kami ang nagprotekta sa kanya bilang mga supporters. Bilang mga supporters. Bakit kayo magagalit? Baka kayo na lumabas yung mga video, sasabihin ninyo nanggaling doon kay Inday Sara. Habulin nyo si Maharlika. Siya ang nagpalabas ng mga video. Kung hindi totoo, bakit kayo matatakot? Kung anong request ng taong bayan magpa-test kayo sa buhok. Diba? Simple lang. Kung hindi totoo. Ang tao kapag walang kasalanan, kahit anong test na gagawin para sa iyong buhay, para lang maniwala ang taong bayan, gagawin mo. Diba? Pero kung meron kang kasalanan, sabihin, labag sa batas yan, labag sa aking rights. Diba? So may tinatago ka. Diba? May tinatago. Aminin na. Aminin. Aminin. Kaya nga tayo naging ganito Tingnan mo sa iyong suna. Tingnan mo mga professor. Tingnan mo mga political expert. Anong masasabi sa suna? Walang laman. Diba? Tapos si Inday Sara. Tingnan mo si Inday Sara. Napakamahal ng tao. Kasi serbisyong publiko talaga ang kanya. Kung sino may magsusulsul sa kanya ay talagang
at talagang natatakot na maging impluhensyahan siya. Di ba? Yun ang katotohanan mga kababayan kay Inday Sara. Yun ang katotohanan ng mga Duterte. Hindi mo kayang impluhensyahan ang kanyang kapasidad, capacity niya. Hindi mo kaya kung anong nasa isip niya na para ikabuti sa taong bayan ay gagawin niya. Di ba? Yun ang katotohanan mga kababayan. Hindi katulad ng iba dyan, kung anong iba ipapakain sa kanyang cabinet ay kinakain niya kahit mali. Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya wag na tayong magmaang-maangan pa. Wag na tayong magmaang-maangan. Yun ang katotohanan. Kahit mali, kinakain. Kahit buriring, kinakain. Kahit buriring, kinakain. Kasi, yun ang kinakain din nila eh. Tingnan mo. Tingnan mo nga sa picture. May pagkakaiba ba? Wala eh. Sabihin nga, AI. Ano ba kayo eh? AI. Kartihan yung AI na yan. Tingnan mo nga kayo. So by the way mga kawan, maraming salamat. At hanggang dito na lang ang aking live video sa aking mga kabayan. Nandito po tayo sa San Carlos. So maraming salamat mga kabayan sa inyong suporta. God is good all the time. God is good mga kabayan.